ang tagal niyong linihim sa akin yan, yung pagsisinungaling na ganyan. Alam niyong ayaw na ayaw ko yung sinungaling na tao. Dahil diyan kami nagkaroon ng problema nung ninong niya. Alam mo kasi sino yun, di ba? Si Tito Francis. Diyan kami nagkaroon ng malaking problema. At paano siya nabago nung nagkasama sila? Yun nga, meron na po siyang nakakausap at hindi ko po maalala na maayos dahil ngayon po nagulat po ako. May bago po siya ngayon. Nakahit po siya ngayon sa akin. Yun po, nararam ko po ngayon na may bago po siya. Na bahay. Nakahit pa po sa akin, pinakita lang po ng kapatid ko. Tapos may mga bago pa po. Sabi niya po sa akin na hindi na po siya babalik. Nakakalungkot lang, no? Mga kalingap, mga ka-Adonis. Itong nangyayari ngayon sa pagitan ni Dave at ni Sir Tekram ay nangyari na rin doon sa mga iba pang charity vloggers. Noon pa man, dahil sa mga kagagawan ng mga taong pakilamero at pakilamera, mga wakwak na walang ginawa kung hindi kasamaan ang ihasik sa kanyang kapwa. Itong mga endangered species na mga wakwak, bakit ko nasabing endangered species? Sapagkat malapit na po silang mawala. Malapit na silang kunin ng impyerno. So, kapag nangyari yun, abay, party-party na tayo. Kaya nga, itong mga gawain ng wakwak, ang isa sa pinakadahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. Lalo na sa pagitan ng isa pong nagmamalasakit na tao o mga charity vloggers sa kanila pong mga beneficiary. At hindi lamang tinuring na beneficiary ni Tatay Tekram, no, ng pamilya Manalastas. Ito pong si Dave, itinuring po siyang tunay na anak. Ibinigay ang lahat, binago ang buhay. Subalit sa paglakad ng panahon, marami din ang nababago. Marami siyang nakakausap na ibang tao. Si Dave, marami din naman ang nagsusulsol sa kanya. At bilang kabataan, nais niyang mamuhay sa kanyang sarili. Nais niyang maging independent. At yung ginagawang disiplina sa kanya ni Tatay Tekram, kadalasan, kahit sabihin na natin na sinasabi niyang naiintindihan niya at nababago ang kanyang buhay, natututo siya. Pero iba yung siya sinasabi at iba din naman sa kanyang ikinikilos. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya nating panindigan ang ating mga sinasabi, knowing na ikaw ay hindi pa ganun ka-matured at ikaw ay bahagi pa rin ng iyong kabataan. At hindi lang basta kabataan sapagkat marami kang nakakausap na tao. And there's a possibility na ma-brainwash ka. Makurap ang iyong utak dahil sa mga sinusulsol ng iba na ganito, na ganyan, na ibibigyan ka namin ng ganito, na hindi maibibigay sa iyo yan ni Tatay Tekram, kami bibigyan ka namin ng ganito, in which is, in reality, ay nangyayari naman sapagkat yung mismong ninong na magaling ni Dave ang gumagawa nito, na hindi ipinapaalam kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ni Dave, na walang kaalam-alam. Ito pong si Tatay Tekram. Si Dave ngayon ay nakakapag-isip na, oo nga no, mabuti pa ang ibang tao, mabuti pa na dumirekta na lamang sa akin ng pera, at least malaki pa ang natatanggap ko. At dahil dito sa kanyang mga natatanggap, nakakapag-isip siya ng mga bagay na hindi tama. Nagagamitin niya yung sinasabi niyang pagmamaltrato, pananakit sa pisikal o sa emosyonal, na kagaya ng ating pong titulo, ay pinabulaanan ni Renzo, na kanya pong halos kapatid na. Si Renzo at si Dave na nagkakasama din naman dun sa bahay ni Tatay Tekram. At kahit papano ay nalalaman niya kung ano yung mga nangyayari dito kay Dave. At ito nga ang kanya pong ibinulgar, na si Dave ay may mga nakakausap na ibang tao, may mga ibang babae na nakakausap, na kung ano man ang kanilang pinag-uusapan ay hindi na po natin alam, na kung ano man ang kanilang transaksyon. At bukod pa rito, ito pong ninong ni Dave na si Mr. F ang talaga namang halos nakasira sa relasyon ni Tatay Tekram at ni Dave dahil sa mga bagay na hindi po nila pinapaalam kay Tatay Tekram, na sila lamang po ang nakakaalam, ang kanyang ninong at si Dave. Sa makatuwid, naglihim po si Dave dito kay Tatay Tekram. Kung ano man yung mga kanila pong napag-uusapan ng mga ibang tao na nakakausap behind the back of Tatay Tekram. Ito po ang isa sa mga ibinulgar ni Kuya Renzo kay Tatay Tekram. Tinanong siya, lagi siyang tinatanong ni Tatay Tekram, si Renzo, na bakit nangyari yun? Ano ba ang kanyang pagkukulang sa kanila?
Hindi matanggap ni Tatay Tekram na hahantong sa kanila, sa pagitan nila ni Dave, ang ganitong pagkakataon, ang ganitong sitwasyon. Kaya nga, tinatanong niya ng paulit-ulit itong si Renzo na magsalita na itong bagay na ito ay naagapan sana, nagawa ng solusyon, napigilan, kung nagsabi lamang ng totoo. Kung nagsabi lang agad itong si Renzo kay Tatay Tekram sa mga ginagawang mali ni Dave, sa mga nakikita niya, sa mga nadidinig niya, sa mga nalalaman niya sa ginagawa ni Dave na hindi alam ng kanyang Tatay Tekram. Ito po ay mapapanood natin sa video ni Tatay Tekram sa kanya pong panayam dito kay Kuya Renzo. At ito ang ating pong laging naiisip ngayon. Bakit nga ba mahirap magsabi ng totoo? Bakit nga ba kailangan pang tumagal at dumating sa ganitong pagkakataon bago natin maisip ang isang pagkakamali? Dito sinabi ni Tatay Tekram kay Renzo na sana nagsabi siya kung ano man yung mga bagay na nakikita niya, nadidinig niya na hindi tama para dito kay Dave. Subalit gaya ng kanyang katwiran, gaya ng kanyang sinasabi, siya daw po ay natatakot. Siguro sa mga maaaring mangyari, siguro dahil para sa kanyang kaibigan na tinuturing na kapatid na si Dave. Ayaw niyang magkagulo. Subalit ito na nga nangyari. Mas minabuti ni Renzo na magsabi na ibulgar na kung anuman ang kanyang mga nalalaman. Ito yung sinasabi natin na kahalagahan ng pagsasabi ng totoo at kahalagahan ng hindi natin pagkonsente sa mga bagay na mali. Sapagkat darating ang pagkakataon, ang oras na ito po ay atin pong aanihin. At kapag ito ay atin ng inani, siguradong masakit. Kagaya na lamang ng halimbawa sa nangyayari dyan sa Reynes community, no, na nagtatakipan sila, ayaw nilang sabihin yung pagkakamali ng isa, ayaw nilang sagutin yung issue, kahit na may mali na nagtatakipan sila, pinapabayaan lamang nila. Kapag tinatanong sila ng mga reactors, no, ng Kalingap, wala silang maisagot at mahilig po silang mag-divert. At pilit na lamang nilang nilulunok, pilit nilang ipinipikit ang kanilang mga mata doon sa mga nakikita nilang pagkakamali ng kanilang kasama, na knowing na ito po ay magpapatahimik ng kanilang komunidad. And we know that this is not the case sapagkat darating ang araw, ito pong lahat ay mabubulgar. Same case dito sa nangyayari ngayon kay Tatay Tekram at kay Dave, na dumating nga ang pagkakataon na yung sinasabi nilang pagmamaltrato, na sinasaktan si Dave o kung sino man, kung si Luis o kung sino man sa mga inaalagaan ni Tatay Tekram, ay wala pong katotohanan. Ito ay parte lamang po ng pagrebelde, ito po ay parte lamang ng kanilang kagustuhan, ng gusto nilang mangyari sa sarili nilang buhay. Gusto nilang makawala doon sa mga taong nagmamalasakit sa kanila. Dahil na rin sa pang-uuto, sa pang-brainwash ng iba. Sa parte na ito, si Kuya Renzo hindi na nakatiis. Sinabi niya na ang lahat dito kay Tatay Tekram dahil na rin sa awa at para na rin sa kaliwanagan ng lahat. Uulitin natin, ang pagsasabi ng totoo ay makakabuti para sa bawat isa po sa atin. Sapagkat kung tayo ay nagtatakip sa isang kasinungalingan, siguradong matatakpan din naman ang dapat nating malaman na katotohanan. Yun lang.